May bago na naman tayong panonoorin at bibigyan ng komentaryo at reaction na rin syempre. Babasahin ko lang muna yung title mga tol, no? Spokesman ng Chinese military nagsabing mahina at takot umano ang mga sundalo ng Pilipinas. Itong videong to mula kay PHTV mga tol. Yan, click nyo na lang yung link sa ibaba kung gusto nyo panoorin walang nagre-react. Pero syempre, itong gagawin nating reaction video mga tol ay base dito sa ating panonoorin mga tol, no? May disclaimer naman dito si PHTV, kayo na lang bahala mga kapatid. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Nung takot at mahina, subukan nyo lang. Iniulat na sinabi umano ng isang tagapagsalita ng People's Liberation Army na mahina at takot umano ang Armed Forces of the Philippines na makaharap ang Chinese military sa isang digmaan. Yung mahinang salita, siguro kung sa kagamitan, sa advanced na weapon, siguro sige kung ikukumpara sa kanila, mahina, di ba? Pero kung takot ang usapan o tapang ang usapan, uurong talaga sila mga tol. Uurong kayo sa mga Pilipino. Hindi, napasabak na ba kayo ng maraming beses? Ito mga Pilipino hanggang ngayon, sumasabak yan. Kahit nga sa totoong buhay kahit na hindi sa digmaan o sa gere. Diba? Sa mga hamon ng buhay, hindi takot, diba? Takot ang pinagsasasabi nito. Sinabi ni Senior Colonel Wu Chan na hindi umano handang harapin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang malakas na puwersa ng People's Liberation Army at posible umanong umatras ang Philippine military kapag nagkaroon ng isang hidwaan. Baka sila posibleng umatras. Ilang beses na tayong sinakop ng mga dayuhan, mga tol. Panahon pa ng Kastila, Hapon, Amerikano. Hindi aatras ang mga Pilipino, di ba? Lalo pa kaya ngayon, marami tayong mga kakampi, marami tayong mga kaalyado, maraming tutulong sa atin. Di ba? Anong sinasabi niyong aatras? Sinabi rin niya na hindi umano siya magtataka kung susuko kaagad ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines dahil wala umano itong kakayahan na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pagsalakay mula sa isang makapangyarihang bansa. Subukan nyo na lang. Nagbabala din siya na agad umanong riresponde ang Chinese military kapag ginalaw ng Armed Forces of the Philippines ang mga artificial islands nito sa South China Sea at sigurado umanong magsisisi ang gobyerno ng Pilipinas kapag nagkamali ito. Alam niyo mga tol na hindi natin pinatotohanan o pinasisinungalingan itong mga naririnig natin. No, hindi natin alam kung totoong sinabi yan o wala kasi wala naman tayong nakitang article o balita mismo, di ba? Pero hindi natin alam kung saan nakuha ni PHTV itong balitang to. Pero kung sakali man na sinabi talaga nila yon mga tol, di ba? Para silang nananaginip ng gising. Parang nagpapalakas na lang sila ng kalooban nila, no? No, parang inaano na lang nila yung sarili nila, niloloko na lang nila sarili nila. Ang anong yan? Iniulat ito matapos sinabi ni US Secretary of State Antony Blinken na siya ay nakipagpulong kay Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa upang talakayin ang trilateral na kooperasyon tungkol sa pagsulong ng estabilidad sa South at East China Sea. Nauna nang sinabi ni Blinken ng freedom of navigation ay dapat pangalagaan sa South at East China Sea at nanawagan siya na panatilihin ang status quo sa Taiwan Strait na kung saan patuloy na nagsasagawa ang China ng mga agresibong aksyon. Sinabi niya sa kanyang talumpati sa harap ng mga ministro ng South at East Asia na dapat na panatilihin ang freedom of navigation sa South at East China Sea at i-maintain ang kapayapaan at estabilidad sa buong Taiwan Strait.
Yan yung freedom of navigation, 'di ba? Hindi na isa sa katuparan 'yun, lalo-lalo na kung naghahari-harian dito yung China, dito sa South China Sea saka sa West Philippine Sea. Kasi mga dumadaang barko diyan, mga tol. Lagi nilang sinasabi, wala kayong pahintulot para dumaan dito. Free navigation nga, 'di ba? Freedom of navigation diyan eh. Open sea naman 'yan eh. Ewan ko, masyado nilang pinaghaharian eh, 'di ba? 'Yun yung pinipigil din eh ng Estados Unidos na ginagawa ng China, mga tol. No, isa 'yan sa mga pinipigil nilang mangyari, yung paghahari-harian nitong bansang 'to. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea Pakalaki. batay sa sinasabi nitong Nine Dash Line na policy na kung saan ay lumampas sa mga territorial claim ng iba pang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Indonesia, Vietnam at Pilipinas. Pero yun naman kung gaano kalaki yan. Kasing laki din ng bansa nila eh, no? Kung gaano kalaki yung bansa nila, ganun din kalaki yung ano nila. Yung tawag dito, yung sinasakop nila. My goodness. Mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Indonesia, Vietnam at Pilipinas. Ilang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations kabilang ang Pilipinas ang nakipagtalo para sa freedom of navigation sa South China Sea matapos ang sunod-sunod na insidente na kung saan sangkot ang mga barko ng Manila at Beijing. Ang tensyon naman sa pagitan ng Beijing at Washington ay patuloy na tumaas sa mga nakalipas na taon dahil sa pinagtatalo ng South China Sea at bansang Taiwan na kung saan mas pinalakas ng gobyerno ng China ang military at political pressure nito sa rehiyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na inutusan umano na isang general ng People's Liberation Army ang Armed Forces of the Philippines na alisin ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa South China Sea upang maiwasan ang anumang gulo sa nasabing karagatan. Manigas kayo dyan. Sinabi ng Minister of National Defense ng China na si General Li Shangfu na dapat voluntaryong alisin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga barko nito sa South China Sea dahil ang mga ito ay nagdadala umano ng malaking banta sa kanilang teritoryo. Alam niyo itong ginagawa ng China, no? Yung paninindak nila, pambubulas nila sa ibang mga bansa na maliliit sa kanila. Puro ganun na lang talaga ang kaya nilang gawin, mga tol. Hindi rin naman talaga nila kayang mang-atake. Sa totoo lang, no, hindi nila kayang gawin yun. Kasi pagmumulan talaga ng gulo na hindi rin naman nila magugustuhan. O sabihin natin, maunlad yung kanilang ekonomiya, pero marami nagsasabing peke lang daw yung pinapakita nila, di ba? Kahit sabihin natin maunlad na yung kanilang militar, 'di ba? Yung kanilang sandatahang lakas, malakas, 'di ba? Pero hindi pa rin nila kakayanin yung isang totoong giyera, lalo na kung mga kalaban nila rito Estados Unidos. Kasi isa 'yan eh. Sa nagagamit natin halimbawa, mga tol, dito sa tension natin mula rito sa West Philippine Sea, China at Pilipinas. Ang claim natin, ang habol natin, makuha natin yung teritoryong atin naman talaga na inaangkin nila, 'di ba? Na nagagamit naman natin yung agenda o yung interest naman ng Amerika na manatili silang nangingibabaw sa lahat, no? At ayaw nilang mangibabaw itong China. Yun naman yung interest natin na pinapakinabangan sa kanila. Hangga't may interest sila, mga tol, etong Amerikano, hangga't may interest sila na wag palakihin palalo o pigilan sa pagpapalaki itong China, sa paghahari nila sa buong mundo, mga tol, makakakuha tayo ng suporta sa kanila. Maliban doon, no, sa ano natin, sa mutual defense treaty natin. Maliban doon, mga tol, kasi iba't ibang mga presidente yan eh. Like for example, si Trump, hindi natin masyadong na ano yun, kasi ang gusto ni Trump, business talaga, ano talaga, no. Ito si Biden, kakaiba naman 'to eh. 'Di ba? Pero hangga't nananatili, mga tol, yung kanilang interest na manatili sa ibabaw, ayaw nilang maghari itong mga komunistang bansa. Mapapakinabangan natin 'yon kahit papaano, mga tol. Doon sa doon sa claim natin ng interest natin. Sinabi ng Chinese general na hindi umano katanggap-tanggap ang mga ginagawang deployment at pagpapatrolya
ng mga barko ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang teritoryo dahil labag umano ito sa kanilang batas. Nagbabala siya na darating umano ang panahon na mapipilitan silang gumamit ng puwersa upang mapaalis ang mga foreign ships sa South China Sea dahil hindi umano nire-respeto ng ibang mga bansa ang kanilang teritoryo. Yun nga dapat ibalik sa kanila no? Isampal sa kanila pabalik eh. Hindi nyo nga nire-respeto yung teritoryo ng ibang bansa eh. Dahil lang sa claim nyo na pangsari. Kumbaga parang sila lang mismo yung gumawa ng claim na yun. Na gusto nila, irespeto sila ng ibang bansa kung sakasakaling mag-drawing sila sa mapa nila. Ito pag-aari ito ng China o Vietnam, Pilipinas, irespeto nyo kami. Ito pag-aari ito ng China. Alam mo yun, ganun sila eh. Iniulat ito matapos kwenisyon ni Senator Risa Hontiveros ang patuloy na pananahimik ng palasyo sa ikapitong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China na kung saan binasura ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ang maritime claim ng Beijing sa South China Sea. Ito naman din to mga talagang binabakbakan pa rin ng palasyo eh, no? Ito na nga ginagawa ng palasyo eh. Nagdadagdag na nga tayo ng mga militarisasyon eh. Di ba? Minomodernize na nga natin eh. Pinapapasok na nga natin yung mga natin eh, kaalyado natin. Ang gusto kasi nito mga to magpunta na sa United Nation at magsumbong na dun eh. Alam mo yun, magsumbong na tayo dun. Di ba? Sabi nga nung iba mga tol, part din kasi ang China dyan eh. Pwede nilang i-veto yan, pwede nilang kontrahin yan, pwede nilang pigilan yung mga gagawing hakbang doon sa United Nation mga tol. Wala ring magagawa yung Pilipinas dyan. Nanalo na tayo dyan sa Court of Arbitration na yan. Ipaglaban na natin mga tol. Palakasin na natin yung sandatahan natin. Palakasin na natin yung puwersa natin. Yun naman talaga. Binanggit ni Hontiveros na habang mas pinalakas ni Pangulong Marcos Jr. ang pakikipag-alyansa sa Estados Unidos upang tulungan ang bansa laban sa mga ginagawang agresyon ng China, ang palasyo ay hindi umano umiimik tungkol sa nakamit na tagumpay ng bansa sa dahig. Sinabi ni Hontiveros na hanggang ngayon wala pa rin umano silang naririnig mula sa presidente na tahasang tinututulan niya ang paulit-ulit na ginagawang pambabastos ng komunistang bansa sa soberanya ng Pilipinas. Ano ba gustong gawin nila Hontiveros? Magngangal-ngal na lang si President BBM. Ang iniisip kasi niyan, yung kapakanan mismo ng bansa, hindi naman puro daldal ng daldal, hindi naman puro ngaw-ngaw tapos wala namang plano. At kung meron mang mga plano, hindi kailangan ipagsigawan yun. Plano nga yun di ba? Hindi kailangan ipaalam, hindi kailangan ipagsabi kung kani-kanino. Mas malalim ang intel niyan, mas marami ang nasasakop niyan. Anya, marami na umanong pagkakataon na pinagbawalan ng mga Chinese vessel ang PCG at Philippine Navy na magsagawa ng resupply mission kung magpapatuloy ang pagharang ng China sa resupply mission ng AFP para na rin pinapayagan ang komunistang bansa na patayin ang mga Pilipino sa gutom. Alright, hindi naman sa ganon mga tol, no? Gumagawa naman ng action dyan ang PCG, di ba? Gumagawa ng action dyan ng AFP. Ang gobyerno natin, mga tol, nakikita nyo naman patuloy ang pagsasubmit natin ng mga diplomatic protest. Kasi mga tol, sa totoo lang, no? Kahit na ipilit ninyo o kahit ipilit ng iba na makipaggera dyan, makipaglaban tayo dyan, mas gugustuhin ng presidente yung manatili muna tayong ganito kesa isaalang-alang niya o kesa isugal niya yung ekonomiya natin mga tol na pilit niyang pilit binabangon ng administrasyon niya. Kasi imposible talagang hindi maapektuhan ng ekonomiya ng isang bansa kapag sumabak ka sa kaguluhan mga tol. Mahirap siguro explain yun sa mga hindi nakakaintindi. Pero anyway, doon sa mga nakakaunawa mga tol, anong masasabi ninyo sa nagiging aksyon ng gobyerno natin dito sa palagi ang pangbubulas ng China sa Pilipinas mga tol? Pwede niyong i-comment yan, no? Pwede kayo magbigay ng inyong opinion at ng inyong reaction mga tol sa comment section sa baba. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayon sa panonood. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.